Ito po ang ginagawa namin. Bago kami mag-start ng araw, bago kami magbenta ng tubig, sinusure po muna namin na ang aming tubig na ibibenta is malinis. So, bago mag-umpisa, nagto-torching muna kami. So, para po sa buong maghapon kasi, para matanggal yung virus or any bacteria na dumikit po sa dulo ng faucet po natin. So, naglagay kami ng alcohol, then, lagyan po namin ng apoy, then tututok po namin sa faucet para po matanggal yung mga dumi. Then right now, then after that po, check namin. Ito po yung sample ng tubig namin galing sa gripo. So, ang TDS niya, yan po, ay kita ninyo. So, around 60 plus. Ito naman po, ang result ng TDS namin. Once na nag-start na po kami magbenta, check muna namin. Kasi dapat po, nasa 1:10 ang makukuha yung numero para ma-check po ninyo talagang malinis ang inyong tubig. So, ito po ang result. TDS kami every morning bago magbenta. Yan po. Nasa 1 po kami. Bago po kasi ang aming makina at we are sinusure po namin na malinis ang tubig na aming ibebenta. Then, monthly, ang ginagawa po namin is nag-change po kami ng filter para po sa ganitong bagay is yung mga dumi na filter ng aming machine is papalitan po namin siya para po if in case na kumbaga part yan ng maintenance po. Okay? So, lahat po ng filter na yan is papalitan monthly para po malinis talaga po ang daloy ng tubig na papasok sa aming machine. So, yan po ang kasi ang importante yan para po magkaroon ng maintenance at yung TDS na kinukuha namin at masustain namin po yung kalinisan ng purified water po namin. Okay? So, paano nga ba namin na-establish itong water refilling station o paano ko po ito tinayo? So, kailangan po magkakaroon muna tayo ng research and planning. Siyempre, pag-aralan nyo muna ang demand ng water sa area ninyo. And also, kailangan ma-research din ninyo ang mga competitor sa area at yung pricing. Para kung magkano ang presyo ninyo, same din po sa inyong mga competitors para alam nyo rin po ang magiging possible na presyo na ibibenta ninyo sa inyong mga kabarangay. Then, pumili po kayo ng suitable business model or yung sa machine ninyo. Bumili po kami kay Sir Alfred ng Watermax. Pinag-aralan ko muna kung ano ang machine nila na binibenta. Pinag-aralan ko muna yung after sales nila. So, kaya ako napili si Alfred Watermax. Kanila po ako bumili ng machine. Then, identify nyo of course yung location ninyo. Kung okay ba yung traffic, easy access ba na bilihan ng mga tao. So, number 1 din yun. And dapat then after that syempre ano na kayo ng mga requirements no sa DTI for sole proprietorship or SEC kung corporation kayo or partnership. Then next step is yun na nga yung equipment and setup. Yun, gaya ng sabi ko kay Alfred Watermax ako bumili, makakabili rin kayo ng bottles sa kanila tsaka containers. Then yung pagse-setup nyo ng inyong lugar. Importante po malinis, organized, and well ventilated po. Importante po yan sa isang water refilling station. Yun. Then, pero mga supplier. Kasi may mga sealer kayo na ibibenta. Ay, kailangan po doon sa inyong pag-seal ng inyong container. Then, isa pa sa importante is makakuha kayo ng maayos na tao. So sa akin, bago po kasi ito na-establish, meron na po kasi akong ibang businesses which is I'm going to say it and i-share ko din sa inyo one day.
Then kasama na po yung marketing and branding. Importante po yan para pag nagnegosyo kayo, dapat meron kayong unique brand tsaka eye-catching logo ninyo. Makikita niyo po naman sa akin na negosyo, lahat meron po akong isang logo na pinapakita sa mga tao. Yan po yung filter na pinapalitan po namin. Kita niyo po kung gaano kadumi. Then papalitan po sa akin siya ng bago para po maayos po yung maintenance po namin. Then sa operation, kailangan pag nagtayo ka ng water refilling station, importante kasi yung delivery eh. Then also yung ma-maintain nyo yung high quality ng water, yun na nga, regular testing. So, other things na pwede kong i-share sa inyo, maybe soon. So, step by step natin yan. Because hindi lang po ako merong water refilling station, meron din po akong laundry shop and also cleaning services. Which is one day, from time to time, post po ako ng aking vlog and para po may share ko sa inyo ang journey ko sa pagtayo ng mga other businesses ko, which is para po makatulong din po sa inyo. If you have other questions and concerns, just leave a comment, then I'm very willing to answer po lahat po ng inyong katanungan. So, next time ulit. So, this is my first time to do a vlog, then hopefully I can help to others po na tatayo ng business ng water refilling station. Okay, so good luck po sa inyo. Sino tatayo ng mga water refilling station dyan. Sana nakatulong ako. And if there are other things that I can help, yun lang po. Leave a comment. Okay, so this is your Kuya Bong. So, bye-bye po muna sa ngayon. Okay.